Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang umiiral dito sa may Southern Mindanao. Pangalawang weather system natin ay ang Northeast Monsoon or Amihan na umiiral naman dito sa may extreme Northern Luzon. Para naman sa nalalabing bahagi ng ating bansa, localized thunderstorm ang inaasahan natin na magdadala ng mga panandaliang buhos ng mga pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi. Meron tayong minomonitor na low pressure area dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay huling namataan sa layong 1,280 kilometers east ng Eastern Visayas. Ngayon po, mataas na yung tsansa neto na maging isang ganap na bagyo within the next 24 to 48 hours at once na pumasok ng ating PAR bilang bagyo, papangalanan po natin itong Wilma. Nakikita po natin sa ating forecast track, posible itong maglandfall dito sa may Eastern Visayas o kaya dito sa may Caraga. Pero sa ngayon, mataas pa rin naman po yung uncertainty po natin sa posibleng track po neto. Pero iba yung pag-iingat na rin po para sa ating mga kababayan, lalo na dito sa eastern section ng ating bansa, particular Bicol region, Eastern Visayas, pati na rin sa Mindanao, dahil inaasahan natin as early as Friday, posible na tayong makaranas ng mga pag-ulan towards the weekend po natin. At sa nakikita nga po din, yung posibleng pag-landfall po nito, yun po, pag nag-landfall po siya, tatawid po ulit ito ng Kabisayaan po, nakikita po natin ulit. So, inaasahan pa rin po natin yung mga naapektuhan po ng mga na bagyo po natin ay makakaranas po muli ng mga pag-ulan. So, ugaliin po natin i-check ang mga nilalabas na updates ng Pag-asa at ugaliin po natin makipag-ugnayan sa ating mga local government units hinggil sa mga posibleng paghahanda or paglikas na kailangan po nating gawin.